Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. So eto na nga, sinampahan na ng kasong plunder si Vice President Sara Duterte ng ilang civil society members, mga pari at iba pang individual sa ombudsman. Kaugnay sa umano'y issue ng 612 million confidential funds. Ayan mga kababayan, no? Tingnan nyo, grabe, dami pong papeles. Oh. Grabe. Grabe pag mag-file ka pala ng kaso, ganyan karaming papel ang mauubos mo. Grabe, oh, ilang ano yan, gaano kataas yan. Halos sa tuhod na ng cameraman, no? Tapos sila yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 gabultong papeles ng kasong plunder dito kay Vice President Sara Duterte. Grabe naman yan. Iyakan na naman mga DDS net. Grabe, sunod-sunod oh. Sunod-sunod po ang dagok dito kay Sara Duterte. May mga usapan na sigurado po sa 2026 ay muling bubuksan o muling magsasampa ng kasong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At itong bagong labas na na expose ni Ramil Madriaga, yung bagman di umano ni Sara Duterte na nautusan niya na gumawa ng mga iba't ibang klaseng mga transaksyon, mag-deliver ng pera, maghatid ng pera, parehas din yan, mag-deliver, maghatid. So, ayun po yung mga ginagawa ni Madriaga. At ngayon, ito, meron siyang inilabas na sinumpang salaysay. Bagamat siya'y nakakulong, ang dahilan naman daw niya ay dahil sobrang sama ng kanyang loob nang siya ay hindi tulungan na itong mga taong tinulungan niya. Kasi sinampahan siya ng kaso ni Harry Roque. Yun daw yung kidnapping kuno. Pero hindi naman daw totoo. Naman po'y dinidinig na sa korte. So, yan po mga kababayan, sunod-sunod, ang daming mga kinasasangkutan nito ni Sara Duterte. Kaya nga siguro si Pulong Duterte, sumibat na. Ay, hindi pa pala, sa 15 pa pala. Sa 15 pa sisibat, di ba? 15 at pupunta niya 17 countries, 17 bansa sa loob lang ng 2 buwan. So yung mga mga constituents ni Pulong Duterte diyan sa Davao, dapat malaman ninyo na yung inyong congressman ay aalis po ng 2 buwan. Meron na bang naipasang bill ito, mga kababayan? Ako nagtatanong lang, meron na bang naipasang bill diyan sa Kongreso ito si Pulong Duterte? Kasi yung balita ko hindi pumapasok. Hindi pumapasok mga kababayan, kasi ito magbabakasyon ng 2 buwan. At ano ang gagawin niya sa ibang bansa? Iikutin niya around the world. Sabi nga niya, wala raw around the world. Ano tawag mo doon? Pupunta siya sa Asia. Iikot siya sa buong Asia. Tapos sa Amerika. Tapos sa Europa. Pwede around the world nga. Ano ba tawag mo doon? So maraming nagdududa tuloy. Anong gagawin ni Pulong Duterte? Ito ba ay may kinalaman doon sa nalalapit na impeachment complaint o kaya naman ay mga kaso na kung saan maaaring mabuksan itong mga bank accounts ng mga Duterte. Hindi kaya ganon? Para, alam nyo na, para kung sakali mang ma-freeze eto nga kanilang kayamanan na hindi lahat mag-freeze. Siyempre meron na nga na ilagay sa ibang sa offshore. So, yun po yung sinasabi ng iba nating mga kababayan. Kasi nakakaduda bakit parang hindi regular, hindi ordinary, hindi ordinary na gano'n ang magiging, pero mo, ikuti mo 17 bansa sa loob ng 2 buwan. Ang gagawin mo ron? Hindi ka mag-enjoy doon, mapapagod ka ron. Pero gagawin niya dahil importante siguro. So, katulad ito. Ayan, ang issue ng confidential funds, maaaring mabuksan yung kanilang mga bank accounts. At yung YAP nga, mga kababayan, yung YAP, na-freeze na po yung kanyang bilyones na account. So, kaya siguro si Pulong,
sumibat na o sisibat na para asikasuhin. Di ba? So ito mga kababayan, grabe naman oh. Ang dami oh. Ayan ang literal na patong-patong. Diba? Yan yung literal na patong-patong na kaso. Dami oh. Patong-patong na hile-hilerang kaso pa. Di ba? Ngayon, plunder. Kasong plunder. Dahil daw sa issue ng misuse ng confidential funds. Ano ba ang plunder? Okay, so discuss ko lang sa inyo ng mabilisan kung ano ang plunder para at least alam natin lahat, lahat po ng nakikinig dito sa Batang Maynila Toits. Ano po ba ang plunder? Ano ba ang mga halimbawa ng plunder? At ano ba ang penalty ng plunder? Kapag ikaw napatunayang guilty sa plunder, ano ba ang kaparusahan? Unang-una mga kababayan, ang dito po sa Pilipinas, ang plunder po ay isang seryosong krimen under Republic Act number 7080. Okay, tandaan po ninyo ang anti-plunder law ay Republic Act 7080. Yung nakaririnig natin sa social media na 6-7. Nakarinig nyo ba yan? 6-7. So, para madali tandaan, 70-80. 70-80. Ayan po ang Republic Act 7080, ang anti-plunder law. Dito po sa Pilipinas. Tandaan po natin yan Ngayon, ano ba ang plunder? Okay. Ang plunder po ay is committed kapag ang isang public official alone or with others. So pwede itong individual, pwede po itong grupong krimen. Okay? Kapag itong public official o public officials illegally accumulates wealth amounting to at least 50 million. O kapag ang isang public official ay nagkamalpo ng kayamanan illegally na nagkakahalaga ng 50 million pesos through a series or combination of corrupt acts while in the office, o siya po ay guilty po sa plunder. 50 million pataas. So pag 49 million 500,000, hindi po plunder yon. Kasi kinakailangan 50 million pataas. Yung mas mababa po sa sa 50 million, ang tawag po doon ay graft, pero not necessarily plunder. Okay. Ano ba ang mga halimbawa ng mga acts that can constitute plunder? Para po sa kaalaman natin, alam na iba to. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mga acts na nagko-constitute po ng plunder. Okay. Kapag ang public official ay nakatanggap po ng kickback or commissions. Marami na ito sa DPWH. At sa commission on election, commission on audit, commission on hindi po yun. Commission po, ibig sabihin kickback. Meron po silang commission. Tubo, hindi naman tubo yun, commission. Yun na nga, kickback. Ano ba tawag? SOP. Ayan, ang dami po. Marami pong mananagot na mga taga-DPWH dito. Yan po yung usong-usong ngayon, kickback. Kapag nakatanggap sila ng kickback or commission na ang total amount ay 50 million pataas, plunder po yan. Pangalawa, misappropriating public funds. Ito yung kay BP Sara Duterte. Misappropriation, misuse of confidential funds. Yan po yung yung kinaharap ni Sara Duterte. Yung mga funds doon napunta kay Mary Grace Piatos, napunta kay Kokoy Villamin, napunta kay Marian Rivera, napunta kay Marian Rivera yung confidential funds. At kung kani-kanina pa mga pangalan na nabigyan, yan po ay misappropriation. Yan po ay misuse ng confidential funds o public funds. So kapag ginamit mo sa maling gamit, ikaw po ay pwedeng kasuhan ng plunder kung ito ay umabot ng 50 million pataas. Pangatlo, overpricing government projects. Yan po yung yung dyan po sa DPWH, overprice.
Ha? Ang lalaki ng kanilang patong doon sa mga presyo ng materyales, sa labor, yan po sa DPWH, kaya naman talagang tuwan-tuwa yung mga nag-allocate ng pondo kasi meron po silang merong kickback, di ba? Tapos yung OBP, overprice. Kapag ikaw ay bumili ng laptop na ang halaga ay 300,000, ano pa ba tawag mo doon? Grabe laptop 300,000. Tapos yung laptop mismo hindi naman kasi 300,000 na laptop pang ano na yun, baka pang grabe, pang pwede na pang yun, pang matindihang gamit yun. Pero kung yung nabili ng 300,000 yung pinakamahinang specs na halos nagahang na, isang pindot lang nagahang na. Nako, yan po ay overpriced. 'Di ba? Maraming ganoon sa OBP, saka sa DepEd nung panahon ni Sara Duterte. Overpriced government projects. Pangapat, using government power to enrich oneself. O kapag ginamit mo yung kapangyarihan para ikaw ay yumaman, ikaw ay guilty po sa plunder. Kapag lampas po ng 50 million. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Sino ba yung mga ganitong government officials na ginagamit ang kapangyarihan para kumita, yumaman? Yung napabalita natin, si Vic Rodriguez, yung nag-iingay na na maisog na DDS. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan at binibenta na yung posisyon sa gobyerno nung siya pa ay nakaupo bilang executive secretary ni PBBM nung nagsisimula sila. Ganun po yun. Pag ginamit mo yung kapangyarihan mo para yumaman ka, isa pa, yung mga senatong, mga congressman na nag-allocate ng pondo para sa mga proyekto at syempre kapag nag-allocate ng proyekto, alam na this. Meron silang kickback. Ilang porsyento? 25%. Misa pa nga 30%. Yan. Ang ginagamit nila. Ako ako nag-pondo sa inyo yan. Ako gumawa ng pondo. Ako nag-allocate yan. Ako nag-insert yan. Di alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Padala nyo na lang. Ayoko ng cheque. Ayoko ng bank transfer. Gusto ko cash. Cash basis na tayo ngayon. Di na uso yung mga bangko-bangko na yan. Mahuhuli tayo dyan. Kailangan natin cash. Bumili ko ng kondo para lagyan ko lang ng kayamanan ko. Doon yung ihatid sa kondo. Sa kondemonyo ko doon. Napunong-puno ng cash. Doon yung dadalhin. So, ganun po yun. Kapag ginamit nyo yung kapangyarihan ninyo para kayo yumaman, kayo po ay guilty ng plunder kapag ito po ay lampas 50 million. At ito pa, halimbawa po ng acts that can constitute plunder. Extorting money through influence authority. Ganun din to. Siyempre, babagalan ko yung proseso ng papel mo. Babagalan ko. Alam mo na, bigay mo na dito sa ilalim mo. Sa ilalim. Abutin ko. Ayun, very good. Sige, unahin na yan. Unahin na si Kulapo. Ganun po yun. Extortion. Kapag ginagamit mo yung kapangyarihan at inaabuso mo yung mga kababayan natin, bibitinin mo sila kasi walang lagay. Pero pag pinadulas, ang bilis. Ayan po yung tinatawag na extorting money through influence or authority. Alright? So, ayan po yung mga halimbawa na mga acts na will constitute plunder, mga kababayan. Okay, gaya na sinabi natin, 50 million pataas na ill-gotten wealth. Ayun po ang plunder. Pero anything below that may fall under graft but not plunder. So, graft po yung 50 million below. Alright, so ano pa rin yun? Pagnanakaw pa rin yun. Baka sabihin na iba, 50 million lang pala yung pagnanakaw. Hindi po. Pag below 50, pagnanakaw pa rin yun. Graft pa rin yun, pero hindi po plunder. Ngayon, ano ba ang mga penalty kapag ikaw ay napatunayang guilty sa plunder? Okay. Ito, daming counts ng plunder. Grabe, Bawat isang count ito, bawat isang count ng plunder. Okay, yan, dami. Grabe, dami. Ang daming mga patong-patong na kasong plunder. Yan. Okay. Ano ba ang penalty? Unang-una, reclusion perpetua.
up to 40 years imprisonment. So kapag ikaw napatunayan ng plunder, guilty ka sa plunder, ikaw ay ikukulong 40 years of imprisonment. Reclusion perpetua. Kasi itong reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Pero may ano po yan eh. Hindi naman to habang buhay kasi 40 years eh. Pero sa isang count po yun. Minsan nga po merong 10 counts of reclusion perpetua. Ano yung 10 habang buhay na pagkakakulong. Pusa nga, siyam lang yung buhay. So, meron nga mga kababayan ang daming counts ng reclusion pero nakakalaya pa rin eh. So, depende pa rin yun sa kung paano ka, paano mo isi-serve yung sentence. Kagaya ni tingnan nyo si Napoles, ilang beses na ang dami niyang reclusion perpetua. Hindi na makakalabas yun. Doon na yung mamamayapa sa kulungan. Pag yun na nakalaya, ewan ko na lang kung anong klaseng meron tayong batas kapag gano'n. So pagkakakulong. So kapag napatunayan si Sara Duterte, diyan sa mga reklamo na yan, kapag siya'y guilty, siya po ay makukulong ng 40 years o reclusion perpetua. Ay nako. Iya ka na mga DDS na ito. Kaya yung iba mga kababayan nagtatago na lang eh. Kaysa mahuli ko, makulong ako. Tatago na lang ako, dami ko naman pera. Hanapin nyo ako, habulin nyo ako, pupunta ako dun sa iba't ibang bansa. Maghanap ako dun sa 17 bansa na pupunta ako para makakuha ko ng asylum. Diba? Pwedeng ganun eh. So, reclusion perpetua o 40 years imprisonment. Pangalawa, civil forfeiture. Ibig sabihin, kukunin lahat ng ninakaw mo sa bayan. Yung mga ill-gotten wealth mo, kukunin uli yan ng bansa, ng gobyerno. O kaya nga iba, napiprease, diba? Tapos yung iba, sinosoli ng kusa. Ito sino ba to? Si Diskaya, ayaw magsoli dahil ayaw ni Marcoleta. Tignan mo ngayon. Di ikaw ang unang-unang makukulong. Kasi ba tayo may ibalik, dapat nakipag-cooperate ka agad sa gobyerno at sinabi mo, kaso naniniwala ka kasi kay doon sa kaibigan mo eh. O yan tuloy, ikaw unang makukulong. Ay iba, sila yung mga nagsoli ng mga kotse, mga luxury cars, nagbigay si Alcantara, nagbalik ng ilang milyon-milyones. So, pwede yun. At least bababa yung sentensya sa'yo. Kung ikaw man ay guilty. Ito si Sara Diskaya, matigas ang ulo. Nakikinig dun sa ewan ko ba't ka nakikinig dun. O ngayon, tingnan mo. Ikaw ang una makakukulong, tapos iyak-iyak ka dyan. So, kukunin na lahat nung kayamanan na ninakaw mo. Kaya itago mo na yan doon kung saan-saan. Ikot ka na ng iba't ibang bansa. Tago mo na yan. Para hindi makakuha. Eto matindi. Pangatlo, perpetual disqualification from public office. Kapag napatunayan si Sara Duterte na guilty sa plunder, hindi na po siya pwede tumakbo bilang presidente sa 2028. At hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Disqualified, perpetual disqualification, panghabang buhay na disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit barangay captain, hindi ka pwede. Barangay tanod pwede. Yan. Magbarangay tanod ka na lang. O presidente ng Homeowners Association. O kaya gusto mo talaga maging presidente ng PTA, Parents Teachers Association. O kaya kung gusto mo talaga maging presidente pa uli ng Rotary Club. Yan, Rotary Club of Davao, Rotary Club of Manila. Lahat gusto mo sakupin mo kung gusto mo maging presidente. Pero presidente ng Pilipinas, malabo pa yan sa sahon ng pusit. At hindi ka papayagan kung ikaw ay napatunayan na guilty sa plunder. So yan po, yung mga kababayan, yung ibig sabihin ng plunder. So alam na natin ang kahinatnan ng mga taong makakasuhan ng plunder. Ayan, dami yung grabe. Ayan ang literal na patong na kasong plunder. Ayan po. Nandiyan po sa ating harapan. Okay? So, ayun po, mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari. Ang matindi pa naman nito, si Remulla ang ombudsman. Dati po si Martires. Si Martires kasi, di ba, magaling mag-dribble yun? Di ba? Magaling mag-dribble yun eh. Ay, hindi. Ibang Martires pala yun.
si, si Yoyong Martires pala yung sinasabi ko, yung basketball player na magaling mag-dribble. Saka shoots. Di ba? Parehas din pala, yung isang dating ombudsman, magaling din pala mag-dribble yun. Yung kaso, dinidribble muna. Hindi na sinushoot dribble, lang panay dribble. Ganun. Pinapatagal. Hanggang makalimot na. May shot clock. Isa na shot clock. Shot clock violation na. Ang inabot ng mga kaso. Ngayon, iba na. Si Crispin Boyeng Remulla na. Ang ombudsman. Kaya sa tingin ko, ito po'y uusad. At meron po talagang mananagot. Dito po sa isinampang kaso. Laban po kay BP Sara Duterte dyan po sa ombudsman. Okay, so yun lang po muna mga kabayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.